Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman tayo ulit magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos isa publiko ng dating senador na si Tito Sotto ang di umano'y bilyong pisong kinita ng Tape Incorporated sa mga nakalipas na taon, pamilya Halusos, pinatutugis na sa BIR. Ito ang panibagong balita na umani agad ng iba't ibang reaksyon sa mundo. Ito kayo yung dahilan mga kaibigan kung bakit di sila makapag-renew ngayon. Kasi bali-balita ko hindi rin ata sila makapag-renew ng social media matapos ang dating Senate President na si Tito Sotto na di umano'y ipasisilip ito sa Bureau of Internal Revenue kung nagbayad na raw ng tamang buwis ang pamilyang Halusos matapos kumita ng limpak-limpak na pera mula sa Itbulaga. Narito mga ka-updates ang full report kung saan ay umani agad ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media matapos siguraduhin ni Tito Sotto na maaaring silipin ng BIR ang alleged billion pesos revenue ng Tape Incorporated. Pero bago ang lahat mga ka-updates, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, mukhang maiimbestigahan ng araw ni BIR Chief Romeo Lumagid Jr. ang controversial revenue ng Television and Production Exponent Incorporated o Tape Incorporated sa nakalipas na ilang mga taon matapos ibulgar ni Tito Sotto na bilyong piso ang pumasok sa bank account ng pamilya Halusos nang siyang nagpamay-ari ng nasabing production company. Sa isang interview, sinabi mismo ng former Senate President Tito Sotto mukhang dapat imbestigahan ng Bureau of Internal Revenue ang nasabing bilyones na kinikita ng controversial family dahil kung hindi raw totoo baka hindi idineklara ang tunay na kinikita ng nasabing pamilya na umabot ng limpak-limpak na pera. Ayon mismo sa full report na inilabas ng Abante Tonight, halos host tape na mumuro sa BIR. Maaaring magsagawa ng investigasyon moto proprio ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa kinita ng Television and Production Exponents Incorporation or Tape Incorporated upang maberipika kung tugma ang binabayaran nilang buwis sa totoong kinikita kada taon. Base sa inihaing infringement case ni Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon laban sa Tape Incorporated sa Marikina Regional Trial Court. Kanilang binanggit na pumasok sa bank account ng kumpanyang kontrolado ng mga Halusos ang 1.824 billion pesos kada taon o 5.827 million pesos kada araw nakita ng Itbulaga. Sinabi ni Tito Sotto na ang dokumentong ito ay nakuha nila sa empleyado ng Tape Incorporated na kaibigan nila. I doubt if deklarado sa BIR sa ad ni Tito Sotto sa Abante Tonight. Ang arawang kita ng Tape Incorporated ang ginagamit na basihan ng TVJ sa paghingi ng 17.482 million danyos sa kumpanya dahil sa pag-ere ng 3 araw na replay ng Itbulaga sa GMA 7. Mula nang umalis ang tatlo at ang Dabarkad sa programa noong Mayo 31, 2023. Ilang beses nang kinakalampag ni Tito Sotto ang BIR na siyasati ng Tape Incorporated kung nagbabayad ng tamang buwis dahil kinakaltasan ng tax ang kapatid na si Vic Sotto kahit wala pang natatanggap na sweldo noong 2022.
End quote. Ayon sa dating Senate President Tito Soto, hindi raw dapat matakot ang pamilya Halosos sa gagawing investigasyon ng BIR kung magkakaroon man ng malinaw na ebidensya na di umano'y maaring hindi na nagdeklara ng tamang kita ang nasabing production sa actual revenue ng kanilang matatanggap kada araw o kada taon. Ang BIR mismo ang siyang lilitis sa nasabing production company na pagmamayari ng makapangyarihang pamilyang Halosos na kung tama man ang naging basihan ni former Senate President Tito Soto ay dapat daw silang magbayad sa batas. Dahil isa sa pinakamalalang kasalanan sa pamahalaan ay ang hindi pagbabayad ng tamang buwis sa kung ano ang tunay na kinikita ng isang kumpanya. Kumpiyansa ang dating Senate President na si Tito Soto na di umano'y posibleng hindi nagdeklara ng tama ang Halosos Brother sa kung ano ang total revenue ng kanilang kumpanya. Dahil mismo ang kanyang kapatid na si Vic Soto ay nakaranas ng maling gawi mula mismo sa TIP Incorporated dahil taong 2022 ay kinaltasan siya ng TIP Incorporated ng income tax kahit wala itong sinasahod. Kaya diretsahang babala ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ng imbestigahan ng BIR sa pangunguna ng ilang commissioner na si Romeo Lumagi Jr. ang controversial revenue o earnings ng pamilya Halosos na umaabot sa 1.8 billion pesos na posibleng hindi raw nagbabayad ng tamang buwis. Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Dapat lang imbestigahan ng BIR yan. Malamang kung di nagbabayad ng dadaya sa pagbabayad ng buwis. Nagkamali kayo ng binangga Halosos. Ha ha ha. Dating Senate Presidential yan. Kaya mas maraming alam sa batas yan kaysa sa inyo. Solid TVJ kami kahit anong mangyari. Nice, dapat lang. Mga mahihirap nga nagbabayad ng tamang buwis. Ang mayayaman at magkapangyarihan na tao lang talaga hindi nagbabayad. End quote. Malamang itbulati na lang talaga mga kababayan ang sapiti ng Itbulaga sa GMA. Pakita niya Mr. Maravillas. Kung pinanood po ninyo, talagang kawawa yung Itbulaga kanina ng GMA. Haros wala nang manood. Lumipat ng lahat haros mga kababayan sa TV5. Doon sa bagay, launching pa man lang po. Siyempre, out of curiosity, lahat ng mga fans, ayon, nandun mga kababayan sa TVJ at original Dabar Cards. Umabot po ng 352,000 yata yon, kung hindi ako nagkakamali. Kasi nang pinanood ko po, nag-peak siya sa 352,000. Yung actual views talaga, matindi. Yung natira po sa GMA, 2,000 plus. Sinerch ko po, sabi ko, ano nangyari? Sumama lahat mga kababayan sa original Dabar Cards, si Tito Vic and Joey, at saka yung Jowa Pao. Ngayon, nilipat ko naman po doon sa It's Showtime ni Vice Ganda. Umabot din ng 150,000 plus yung peak niya. Mga kababayan, yung nanonood na live mismo. Aros hindi mga lahati. Si Vice Ganda mga kababayan kanina. Di ano niya Mr. Maravillas, ang tingin mo pag ganyan palagi yung number of views ng Itbulaga sa GMA, magiging Itbulati talaga po sila. At yun na nga mga ka-updates, ano na ang masasabi news. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.